Kabanata 6,621. Napaka-impatient mo. Sinipa ni Lady Herodias si Yegor nang walang pasensya. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni James? Hindi ba dapat dito muna tayo mag-ayos? Sumagot si Yegor, sa napakaraming sekta, sa palagay mo gaano katagal upang ayusin ang bawat isa ng paisa-isa? Hindi naman ganoon kakomplikado. Napangiti si James. Maaari ka lang magbigay ng mga tagubilin sa ilang pangunahing figure. Habang nagsasalita siya, binawi niya ang kanyang kamay at pinakawala ng isang malakas na Marcy Ice Power na tumama sa kawalan. Mabilis itong nakabuo ng mabagal na umiikot na puyo ng tubig. Nanlaki ang mata ni Yegor. Ito ang top tier na supernatural signature skills ni Yanni, ang Marcy Ice Soul Vortex. The Marcy Ice Soul Vortex. Nanginginig ang boses ni Lady Herodias, ito ba ang Dawn supernatural power na maaaring baliwalain ang mga porma sayon at paghihigpit, mapunit ang kalawakan sa kalooban, at kahit na tumawid sa space-time? Habang nagtataka ang mag-asawa, nakita nila ang kabilang kamay ni James na biglang summoning ng tricolor force of gray, black, and white, na nagsasama-sama sa isang itim na ilusyon na napakalaking kamay na bumulusok sa Marcy Ice Soul Vortex. Sa susunod na sandali, isa-isa, ang mga buhay na nilalang ay hinayla palabas, maingat na pinagmamasdan ang kanilang paligid. Si Lady Herodias at Zabat ay ganap na natulala sa Dawn supernatural power ni James. Ang pagwasak sa kalawakan ay isang bagay na kayang gawin ng karamihan sa mga powerhouse, ngunit ang basta-basta na pag-agaw ng mga tao sa kalawakan ay isang supernatural power na taglay lamang ng mga powerhouse ng Declon rank. Kahit na si Yeria ay maaari lamang magpatawag ng mga buhay na nilalang sa loob ng Tai Chi world na kanyang kinokontrol, gamit ang Tai Chi power. Si James ay nasa 5th Zaclan rank lang, ngunit kaya niyang manghuli ng mga tao sa buong kalawakan gamit ang kanyang Marcy Ice Soul. Ito ay talagang nakakalaglag pa nga at nakakatakot. Agad na binawi ni James ang kanyang Marcy Ice Soul Vortex nang mabunot ang huling buhay na nilalang. Ang pangunahing bulwagan ay nakakalap ng higit sa 100 mga nabubuhay na nilalang, lahat ng mga nangungunang numero sa ilalim ng kontrol ni James mula sa iba't ibang mga sekta at antas ng Legion. Kabilang sa mga ito ay sina Rebella, Yancy, Seisha, Taran, Jurit, Hershaya, Cairo, Talvalay, at Zizel mula sa Imperyong Jade Mora. Sa kabilang panig ay nakatayo sina Lamiel at Makara mula sa Jersente sect, Zantoni at Were mula sa Tempestora, Tace at Princess Lelia mula sa Beleriand Dynasty, pati na rin sina Perticus at Lucille mula sa Yggdrasil sect. Ang mga bayani ay nagtipon-tipon hindi sa nasasabik na pagbati, ngunit sa isang nakakatakot na kapaligiran. Pagkatapos ng lahat, sila ay dating mortal na mga kaaway, halos hindi mapagkakasundo. Likas na umusbong ang selos nang bigla silang magkita. Sa isang sandali ng pagkamangha, ang mga powerhouse ng Jade Mora Empire, na pinamumunuan ni Rebella, ay agad na nag-awit ng kanilang mga sandata, na nagmumula ng isang pagpatay na layunin patungo sa mga powerhouse ng 4 na dakilang sekta. Ang mga powerhouse mula sa mga sekta ay nag-alinlangan sandali, pagkatapos ay naging mapagbantay. Natawa si James nang makita ito. Mukhang magkakilala kayong lahat, kaya hindi ko na kailangan magpakilala. Pinapatunayan lang nito ang kasabihang, no conflict, no acquaintance. Guru. Ibinaling ni Rebella ang kanyang ulo para titigan si James. Sila ang mga alipin ni Tai Chi. Bakit mo sila dinala dito? Tama. Si Yancy ng Sanctum Sect, si Wiley, ay namatay sa kanilang mga kamay. Gayun din, ang kinaroroonan ni Mr. Truitt ay hindi pa rin kilala. Lahat ng ito ay dahil sa kanila. Sa napakaraming buhay sa kanilang mga kamay, naglakas loob silang humarap sa US. Patayin natin sila. Umungol si Talvalay, na may hawak na espada na puno ng malawak na Genesis power, at pinakawalan ito. Sa sandaling iyon, casual na ikanaway ni James ang kanyang kamay, at ang mahabang espada sa kamay ni Talvalay ay agad na nahawakan ng isang maringal na puwersa. Talvalay tumigil sandali, ang kanyang mukha ay kumikibot. James, kaaway natin sila.
Agad na natigilan si Talvolay na hindi nakapagsalita. Nilingon ni James si Yancy. Anong masasabi mo, Sir Yancy? Natigilan si Yancy, saka walang magawang tumango. Kamahalan, pero sila. Alam kong pambihira ang nararamdaman mo para kay Wiley, mahinahong sabi ni James. Sigurado ka. Bibigyan kita ng paliwanag para sa bagay na ito. Dahil doon, sinulyapan niya ang iba pang mga nilalang mula sa Jademora Empire. I understand the sentiments of you guys. Pagkatapos ng lahat, nakipag-away kayo sa dugo sa isa't isa. Ako, si James Caden, ay hindi kailanman naisip na ang aking mga salita lamang ay makakapagpawala ng iyong galit. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang iyong mindset ang humuhubog sa iyong cultivation base at ang kinabukasan ng Jademora Empire. Kung hindi mo kayang mag-isip ng higit pa sa Forlet Land o maging sa buong Genesis World, ang pagkamit ng mga layunin tulad ng pagsulong sa Jademora Empire o pag-abot sa Draverius rank ay isa lamang pangarap. Sa mga salitang ito, ang lahat ng naruroon ay sandaling natigilan. Tapusin na natin ang kalokohan. Ikan-away ni James ang kamay niya. Kung sa tingin mo ang sama ng loob ay masyadong malalim at ang puot ay mahirap alisin, maaari mong harapin ang mga ito ng hayagan. Bilang magkakapatid, tatayo ako sa tabi mo, sumulong man tayo o atres. Ang mga salita ni James ay magalang at mataktika, na nagsasaad ng mga taya habang nililinaw din ang kanyang posisyon bilang isang kapatid. Ang mga tadhana at kapangyarihan sa paggawa ng desisyon ng kamakailang kalaban ng mga powerhouse mula sa apat na dakilang sekta ay nasa kamay ng mga miyembro ng Jademora Empire. Gayunpaman, ang mga powerhouse ng imperyo ay lahat ay nakatingin sa isa't isa, na nagpapakita ng mga palatandaan ng pag-aalinlangan. Nabuhay na maguli, nagmamadaling pagsingit ni Seisha. Inilabas lang ni Master ang kanilang mga kaluluwa at muling itinayo ang kanilang mga katawan. Nagtungo na sila sa Dreadnought Cliff para ibalik ang kanilang cultivation base. Sa paghahayag na ito, isang alon ng kaguluhan ang dumaan sa karamihan. Si James ay may mga powerhouse ng Jademora Empire na itinuon ang kanilang atensyon kay James. Nasagot ko na, nakangiting sabi ni James. Maaari mo itong i-verify sa ibang pagkakataon. Sa kanyang mga salita, ang mga powerhouse ng imperyo ay sabay-sabay na huminga ng malamig na hininga. Nagmamadaling nagtanong si Taran, kamahalan, paano naman si Mr. Truitt? Bahagyang ngumiti si James, na sinulyapan sina Yegor at Lady Herodias. Sa susunod na sandali, naglabas si Yegor ng isang matuwid na aura, habang si Zitlali ay kinaladkad si Truitt sa tainga, nagmamadaling pumasok. Sandaling natigilan si Zitlali nang makita ang napakaraming tao sa eksena at mabilis na binawi ang kanyang kamay. Agrabyado na reklamo ni Truitt, darling, pwede bang palitan mo ang paghila sa tenga ko sa susunod? Masakit, Hindi na niya naituloy dahil nakita niyang lahat ng magkapatid ay nakatitig sa kanya na may nasasabik na mga mata. Haha! Tumawa kaagad si Truitt at tumalon. Nandito na kayong lahat. Halika, yakapin mo ako. Sa susunod na sandali, ang mga tao mula sa Jademora Empire ay sunod-sunod na sumugod. Ang mga luha ng Tononibik ay umaagos sa kanilang mga mukha. Truitt ang kanilang tagapagligtas. Kung hindi dahil sa kanyang desperadong pakikipaglaban noon, malamang na sila ay muling nagkatawang tao ngayon o nagkahiwa-hiwalay pa ang kanilang mga kaluluwa. Sa kanyang sinabi, nagpalitan ng tingin sina Lamiel, Zantoni, at Tace bago sabay na nagpakita ng mapait na ngiti. Sa gilid, tumingin si Perthicus kay Truitt na may luhang umaagos sa kanyang mukha. Truitt, hindi ka talaga patay. Mr. Walt. Tinuro ni Truitt si Perthicus, saka humagalpak ng tawa. You old guy, akala ko hindi mo ako inaway last time at napatay ni Hetsema. Hindi ko inaasahan na buhay ka pa pala. Dahil doon, sumugod siya kay Perthicus at niyakap siya, ang matanda at ang bata ay magkayakap na para bang matagal na silang magkakaibigan pagkaraan ng hindi mabilang na mga edad. Buti naman at buhay ka, singhot ni Perthicus. Darn it, paano nakapasok ang buhangin sa mga mata ko? Tumawa si Truitt. Iiyak mo lang kung gusto mo. Walang tumatawa sa'yo, Mr. Walt. Napangiti si James. Maaari mong alisin ang 3 plato ng Nichu. Binitawan ni Perthicus si Truitt at bumaling kay James. Sige, babasagin ko sila pagbalik natin.
Truett. Nakangiting humakbang si Lucille. May asawa ka na at may asawa ka na. Naglakas loob ka pa bang yakapin ako? Natigilan si Truett at napatingin kay Zitlali. Yayakapin din kita, ate. Ngumiti si Zitlali at niyakap si Lucille bago ito hinayla sa tabi at nakipag-usap sa pabulong. Napakamot ng ulo si Truett. Nang makita ito, nagpalitan ng ngiti sina Lady Herodias at Yegor. Hinayla ni James si Truett sa tabi. Halika, magsabi ng ilang salita bilang taong kasangkot. Ang mga kapatid ay sumisigaw na ipaghiganti ka. Isa-isang yumukod si Truett sa mga kapatid, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pasasalamat. Ang kapatiran ay hindi dapat pag-usapan. Tingnan natin kapag umiinom tayo. Gayunpaman, may mali na dapat ituwid, at may mga utang na dapat bayaran. Hindi tayo maaaring magkamali sa paghihiganti. Tapos, tumingin siya kina Lamiel, Zantoni, at Theis. Kung tungkol sa tatlong iyon, sila talaga ang may kasalanan, ngunit sila rin ay biktima. Ikinwento ni Truett ang madugong labanan sa atensyon ng lahat. Matapos marinig ito, naunawaan ng lahat, at napuno ng galit ang kanilang mga puso. Kapag nagtagumpay siya, sino ang nakakaalam kung ilang buhay ang masasaktan niya? Sayang naman si Hetsema. Paano siya naging ganito? Nakikinig sa galit ng lahat, sumulyap si Truett kay James at nagpatuloy. Si Hetsema ay hinarap ni James. Buksan natin ang pahina sa bagay na ito. Sa gitna ng pagkabigla ng mga tao, dahan-daang umaban si James ng 2 hakbang. Ang pagkakanulo sa parehong kaharian ay kawalan ng katapatan. Ang hindi paggalang sa mga nakatatanda ay hindi matapat. Hindi makatao ang walang habas na pagpatay, hindi makatarungan ang pananakit sa parehong angkan. Ang gayong kawalang katapatan, kawalang katauhan, at kawalang katarungan, kahit 1,000 hiwa at 10,000 hiwa ay hindi magiging sapat, lalo pa ang pagbukas ng pahina. Bukod dito, nakipagsabuatan siya sa demonic spirit, nilinang ang demonic body, nilamon ang mga buhay na nilalang, at gumawa ng mga karumal-dumal na krimen ng sukdulang kalupitan at kabaliwan. Habang nagsasalita siya, biglang lumuhad si James na may kalabog. Nagulat ang lahat ng naroon at mabilis na napaatras ng ilang hakbang. Anong ginagawa mo, James? Gulat na bulalas ni Yegor. Hindi, James. Dali-dali siyang pinigilan ni Lady Herodias. James. Agad namang sumunod si Truett, lumuhad. Anong ginagawa mo? Naparusahan na siya. Hayaan mo na. Habang bumagsak ang kanyang mga sinabi, sunod-sunod din na lumuhad ang mga tao sa paligid. Ang mga powerhouse mula sa 4 na dakilang sekta ay natigilan sa simula ngunit mabilis na sumunod. Hindi mo kailangang gawin ito, paumanhin na sabi ni James, ang tinatawag na mga kasalanan ng ama ay hindi dapat pasanin ng anak. Anak ko itong suwail na bata. Nakagawa siya ng mga mabibigat na pagkakamali, at tama lang na ako, bilang kanyang ama, ay magbigay ng paliwanag sa aking mga kapatid at sa mga nahulog na kapatid. Dahil doon ay nontog niya ang kanyang ulo sa lupa. Nang makita ito, ang mga tao ay nagulat at yumuko. James, bakit kailangan mong gawin ito? Mukhang balisa si Lady Herodias. Kinabahan si Yegor at hindi sigurado sa sasabihin. Ang unang kowtow na ito ay ang paghingi ng tawad sa mga kapatid na namatay sa labanan, sabi ni James. Hindi ko naalagaan ng maayos ang masuweyang batang ito, na naging dahilan upang mapatay niya ang napakaraming kapatid natin. With that, yumuko ulit siya. Lahat ay nasa kawalan. Kinagat ni James ang kanyang mga ngipin. Ang pangalawang kowtow ay para sa paghingi ng tawad sa mga kapatid na naruroon. Hindi ko dapat siya pinalabas sa Dark World at dinala sa Genesis World. Sa simula, alam kong hindi dalisay ang kanyang kalikasan, ngunit umaasa pa rin ako na maaari siyang magbago para sa mas mahusay. Lahat ng iyon ay wishful thinking sa parte ko. Sinampal ni James ang sarili. Dapat kong tiisin ang mga kasalanan na ginawa ko sa aking sarili. Akmang sasampalin na niya ang sarili, sumugod si Truett at pinigilan siya. Linder ang nakakaiyak na titig ng lahat, iwinagayway ni James ang kanyang kanang kamay at agad na ipinakita ang judgment side. Walang pag-aalinlangan, nilaslas niya ito patungo kay Hetsema, na nakahandusay sa harapan niya. Nagulat si Yegor at mabilis na nagpakawala ng matuwid na aura.
Sa isang klang, ang judgment side ni James ay tila tumama sa isang bato at mabilis na nakabawi. Pagtaas ng ulo, gulat na tiningnan ni James si Yegor. Mr. Yegor, nagel-inang na siya ng demonic body. Kaya, ang pagpatay sa kanya ay hindi isang opsyon. Sinadya ni Yegor ang bawat salita. James, tinuruan mo ang iyong mga kapatid na yakapin ang malawak na pag-iisip at i-accommodate ang lahat. Bakit mo nakakalimutan ito kapag nakaharap mo ang sarili mong anak? Oo, mahinang bamantong hininga si Lady Herodias, ikaw ang kaluluwa ng Solstice Alliance, isang simbolo ng pananampalataya at pagka-Diyos. Ang iyong reputasyon ay hindi dapat madungisan, lalo na ang stigma ng pagpatay sa iyong anak. Kung hindi, ito ay magiging permanenteng dungeon sa iyo. Master, ibigay mo siya sa akin. Tuturuan ko siyang mabuti, nagmamadaling sabi ni Rebella. Tutulungan din natin siya, sabi ni Taran sa malalim na boses, kamahalan, hayaan na natin iyon. Sumasang-ayon ako. Tumingin si Jurit kay James. Kung tutuusin, ang batang ito ay dapat tinuruan ni King Marshals. Kung tutuusin, nasa ilalim siya ng kanyang sekta. Anong ginagawa niya at tumatambay pa sa Dark World? I-seal natin ang demonic body kung hindi natin ito mapatay, nagsalita si Zizel. Nagulat ang lahat nang sabihin niya ang mga salitang iyon. Si Hetsema ay anak ni na James at Yemima, na itinuturing ding bahagi ng Doom Race. Kahit na hindi siya nakiusap, ang pagmumungkahi na I-seal siya ay katumbas ng ganap na pagkasira sa kanya. Sama-sama ako sa kanyang mungkahi, sabi ni Zitlali. Darling, agad na pinandilatan ni Truett si Zitlali. Walang mapagkakamalang pipika kung hindi ka magsasalita. Ginagawa ko ito para kay James at para sa ating lahat, malamig na sagot ni Zitlali. Ang kalikasan ng isang tao ay mahirap baguhin. Kung hindi siya anak ni James, paano namin siya napigilan noon, at paano nagkaroon ng mga sumunod na gulo? Ang pagsil sa kanya at pagligtas sa kanyang buhay ay nagbibigay na sa kanya ng hindi mabilang na mga pagkakataon, lahat para sa kapakanan ni James. Ang kanyang mga salita ay matunog at mapang-akit, na iniwan ang lahat na natigilan. Tumango si James at dahan-daang tumayo. Upang maiwasan ang mga problema sa hinaharap, ang pagbubuklod lamang ay hindi sapat. Nagpakawala siya ng tricolor force ng gray, black, and white, na agad na bumalot kay Hetsema, na nakahandusay sa lupa. Linder the shroud of the gray, black, and white tricolored force, Hetsema's demonic body started to erode from his feet, transforming into a mass of purplish-red mist na unti-unting kumalat mula sa kanyang mga paa upang bumalot sa kanyang buong katawan. Si Hetsema, na orihinal na walang malay, ay napasigaw sa sakit, ang kanyang mukha ay namilipit sa matinding paghihirap. Nang makita ito, sabay-sabay na tinakpan ng lahat ang kanilang mga bibig at nagpakita ng mga ekspresyon ng pagkagulat. Alam nila na sinadya ni James na sirain ang demonic body ni Hetsema, hindi siya pinapayagang magkaroon ng pisikal na katawan. Hindi ito itinuturing na pagpatay, ngunit ito ay mas masahol pa. Sa ilalim ng pagguho ng kulay abo, itim, at puti na may tatlong kulay na puwersa, ang maingat na nilinang na demonic body ni Hetsema ay tuluyang nabura sa gitna ng kanyang mga hiyawan. Hindi mabilang na purplish-red demonic energy ang nakuha rin ni James sa Year 1 Genesis Bell. Sa gitna ng paghihirap na sigaw ni Hetsema, ang kanyang maingat na nilinang na demonic body ay ganap na nabura ng kulay abo, itim, at puti na tatlong kulay na puwersa. Kasabay nito, hindi mabilang na mga hibla ng purplish-red demonic energy ang nakuha ni James at naabsorb sa Year 1 Genesis Bell. Sa pagtingin sa eksena, si Hetsema ay naiwan na lamang ng isang bunton ng mga buto. Isang malaking soul energy ball ang lumipad sa mga kamay ni James. Hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong ibalik ang sitwasyon. Pagkatapos, tumingin siya sa mga buto sa lupa. Ms. Herodias, may hiling ako. Pwede mo na lang ibigay ang mga order mo. Ang pagsupil sa kanyang kalansay ay ipagkakatiwala sa iyong turtle power. Tumingin si James kay Lady Herodias, puno ng pagmamakaawa ang kanyang tingin. Naunawaan ni James na ang kapangyarihan ng turtle lamang ang tunay na makasusupol sa katawan ng demonic. Kung tutuusin, pinipigilan pa rin ng kapangyarihan ni na Turtle at Silver ang iba't ibang espiritu ni Morgoth.
Dahil pupukse nila ang suwail na anak na ito, hindi nila ito mabibigyan ng kahit na katiting na pagkakataong magbalik loob. Ito ang intensyon ni James, hindi isang gawang pagtatangka upang manalo ng mga puso. Naunawaan ni Lady Herodias nang hindi nangangailangan ng mga salita habang sinulyapan niya si James. Kinolekta niya ang mga buto ni Hetsema gamit ang isang wave ng kanyang kamay. Bakit nakaluhod pa kayong lahat? Napatingin si James sa lahat. Ito ang kasalanan ko. Wala itong kinalaman sa sinuman sa inyo. Isipin mo na lang ngayon. Minsan mong sinabi na ang magkapatid ay magkabahagi ng buhay at kamatayan. Inangat ni Truett ang ulo para tingnan si James. Ngayon, may gusto akong idagdag. Kabahagi tayo ng karangalan at kahihiyan. Ibahagi ang buhay at kamatayan, ibahagi ang karangalan at kahihiyan. Biglang sigaw ni Yancy at nagtaas ng kamay. Sa kanyang pangunguna, lahat ng naruroon ay nagtaas ng kanilang mga kamay at sabay na sumigaw. Pagtingin sa kanila, napabuntong hininga si James at tumango. Ano pa ang mahihiling ko sa gayong mga kapatid? Samantala, nakatayo si Zabat sa sulok na puno ng halo-halong emosyon. Nasaksihan niya ang isang dakilang gawa ng pagsasakripisyo ng mga kamag-anak para sa katwiran. Noong una, akala niya ay palabas lang ang lahat, isang paraan para manalo ang mga tao, hanggang sa masaksihan ang aktwal na pagkamatay ni Hetsema. Ang mga pangyayaring ito ay nagdulot sa kanya ng matinding pagkagulat. Hindi niya maiwasang isipin ang gobernador ng Yang, na, bilang godson ng Tai Chi, ay nakagawa ng hindi mabilang na mga kalupitan, kumilos ng mayabang at malupit. Sa mata ng gobernador ng Yang, ang lahat ng mga powerhouse ay kanyang mga alipin bukod sa Tai Chi. Siya ay basta-basta na nag-uuto sa kanila, binabastos at inaabuso ng basta-basta, o kahit na hinihigop ang kanilang paglilinang sa kalooban, at kung minsan ay arbitraryong papatayin sila. Hindi mabilang na doon female deities ang sinaktan niya, ngunit ni minsan ay hindi siya sinaway ni Tai Chi. Gayunpaman, mayroong isang mundo ng pagkakaiba sa pagitan ng Tai Chi at James. No wonder, naglakas loob si James na kalabanan ang Tai Chi kahit kulang ang kanyang lakas. Marahil ay may tunay na hindi masabi na mga dahilan sa likod nito. Ito ang unang pagkakataon na nagsimulang magduda si Zabat sa kanyang sariling pananampalataya at sa kanyang guro, na ikinagulat niya. Matapos makipag-usap kay Hetsema, umakyat si James sa matataas na hagdan ng main hall at tumalikod. Lahat, anuman ang mga hinaing ninyo sa inyong sarili, lahat kayo ngayon ay nasa ilalim ng Solstice Alliance. Sa loob ng balangkas na ito, maaari kang makipagkompetensya ngunit hindi mag-away. Maaari kang makipaglaban ngunit dapat mong itaguyod ang higit na kabutihan. Si Taran ang unang tumayo at sumigaw. Kasunod nito, lahat maliban kay Yegor at Lady Herodias ay lumuhad, malakas na nangako ng katapatan kay James hanggang kamatayan. Nang marinig nila si James, lahat ay nagtaas ng ulo at tumayo. Ang Solstice Alliance ay ang aming pansamantalang karaniwang banner, sabi ni James sa bawat salita. Sakop nito hindi lamang ang Jademora Empire ng Forlatland, Skynet, at ang Lustus Sect, kundi pati na rin ang kasalukuyang Tempestaria, ang Jersente Sect, ang Beleriand Dynasty, at ang Yggdrasil Sect. Upang pag-isahin at pamunuan ang 5 pangunahing sekta ng imperyo, ang posisyon ng pinuno ay mahalaga. Natural, dapat itong hawakan ng isang taong may prestihiyo, lakas, at determinasyon upang tipunin ang lahat at sama-samang sumulong o umatras. Sa mga salitang ito, sabay-sabay na nagpakita ng pag-asa ang lahat. Pagdating sa prestihiyo, lakas, at determinasyon, walang sino man sa kanila ang makahihigit kay James. Maging sina Yegor at Lady Herodias ay kinailangang ipagpaliban siya kahit saan. Gayunpaman, ang ikinagulat ng lahat ay tumingin si James kay Truett. Ano ang ibig sabihin nito? Agad na naramdaman ni Truett na may mali. James, please wag mo akong lokohin. Pagdating sa prestihiyo, lakas, at determinasyon, talagang ikaw lang. Kung gayon, sino ang haharap sa Tai Chi? Nakangiting tanong ni James, sino ang hahawak sa mga alipin ni Tai Chi mula sa Genesis World? Dahil dito, biglang nabulunan si Truett. Kunin mo, Truett. Tumango si Lady Herodias at ngumiti kay Truett. Ito ang inaasahan ni James sa iyo. Oo, bamantong hininga si Yegor.
Ang posisyon ng pinuno ay hindi lamang may kapangyarihan ng buhay at kamatayan kundi may mabibigat na responsibilidad. Ito ang pundasyon ng ating pagbabagsak sa batas ng Tai Chi, ang pagharap kay Yeria ay pinakamahalaga. Nagulat si Truett. Naiintindihan niya ang intensyon ni James sa pag-aayos nito, ngunit hindi niya inaasahan na magkakasundo rin ang mga magulang niya kay James. Iniisip niya kung napag-usapan na nila ito noon pa man. Bakit hindi ka sumasaludo sa pinuno? Tinignan ni James ang mga tao. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, ang ilang mga powerhouse ng 4 na dakilang sekta ang unang lumuhad sa harap ni Truett. Saludo kami sa pinuno. Ang pagkakaisa ng deklarasyong ito ay bumulaga kay Truett. Kayong mga lalaki, hindi ito tama, ito. Truett, hindi rin ako luluhod, nakangiting sabi ni Lucille. Matagal na tayong magkakilala. Dagdag pa ni Zitlali, huwag mong banggitin na siya ang nagiging leader. Kahit maging Tai Chi siya balang araw, hindi pa rin kami luluhod. Naiwang tulala si Truett. Hindi rin kayo nagkakalayo. Tinuro ni James sina Lucille at Zitlali. Sa posisyon ng leader, natural na nahuhulog sa iyo ang law enforcement guardian ng Solstice Alliance, Lucille. Ako, bilang tagapangalaga ng pagpapatupad ng batas. Masungit na tanong ni Lucille, paano si Layla? Humalaklak si James, may iba siyang arrangement. Sige, walang ganang tumanggo si Lucille. Basta kaya kung patayin sina Zachary at Gladwin, ayos lang. Zitlali, ikaw pa rin ang mamumuno sa Skynet, sabi ni James. Kinindatan niya si Zitlali habang sinasabi ito. Matapos ang ilang sandali ng pagkataranta, naunawaan ni Zitlali at agad na lumuhad sa harap ni James. Sinusunod ko ang utos mo. Tingnan mo ang asawa mo, Truett. Siya ay isang tunay na pangunahing tauhang babae sa mga kababaihan. Tignan mo ang sarili mo, nakakalungkot. Sabi ni James. Walang imak na tumingin si Truett kay Zitlali, pagkatapos ay bumantong hininga bago nag-aatubili na tinanggap ang utos. Sila ay dating kanya na kumpiye lamang sa bagong alyansa sa ilalim ng His Holiness, ibinaba sa mababang gawain at patuloy na nagbabantay laban sa pagkakanulo, dibisyon, o pagsipsip. Ngayon, hindi lamang sila pinagkalooban ni James ng isang malawak na rehiyon ng Genesis at masaganang mapagkukunan para sa paglilinang, ngunit handa rin siyang magbigay ng mga lihim ng Marcy Ice Combat Form, nang hindi nakikialam sa kanilang mga gawain sa sekta. Anuman sa mga handog na ito lamang ay makakamit ang kanilang paggalang at katapatan. Alam nilang tama ang kanilang paunang pagpili sa mga kasalukuyang pagsasaayos ni James. At least tama ang taya nila. Ang Jade Mora Empire ay nangangailangan ng makabuluhang pagsasaayos ng tauhan. Napatingin si James kay Rebella at sa iba pa. Sa mga salitang ito, ang lahat ng mga powerhouse ng Jade Mora Empire ay namangha. Rebella, biglang tawag ni James. Nagulat si Rebella ngunit agad na humakbang pasulong. Kasama ang Surageous Tower sa iyong mga kamay, ikaw ay itinalaga bilang kaliwang Grand Lord ng Jade Mora Empire, na ipinagkatiwala sa lahat ng mga gawain ng imperyo, pahayag ni James nang may dinatitinag na katiyakan. Nagbulungan ang mga tao habang umaalingaw-ngaw ang pahayag na ito. Ang pag-promote ni Rebella sa Left Grand Lord ng Jade Mora Empire ay nagbangon ng mga katanungan tungkol sa kapalaran ni Layla. Iniisip nila kung talagang hindi pinayagan ni James na bumalik si Layla. Napaangat ng ulo si Rebella. Master, ako, ito. Sumulyap si James sa kanya, hindi siya binibigyan ng pagkakataong magpatuloy sa pagsasalita, habang nagsimula siyang maglabas ng isa pang utos. Seisha bilang Kanan Grand Lord, Yancey Quaid bilang dakilang tagapagtanggol, Zizel Dalibor bilang Chancellor, Taranzak at Jurit Hebril bilang kaliwa at kanan na dakilang tagapangalaga. Nagtaas ng ulo si James. Ang mga nabanggit ay ang nangungunang pagdedesisyon na core ng Jade Mora Empire. Sa mga oras ng pag-aalinlangan, si Rebella ang may huling say. Talagang ginawa ang mga pagsasaayos, at ang mga taong naruroon ay nagbulang-bulungan nang marinig nila ang pagsasaayos ni James. Gayunpaman, ang 6 na na-promote ay biglang nagsuot ng mga ekspresyon ng pagkalito. Hindi sila sigurado kung tatanggapin o tatanggi. Isang bagay na tiyak ay may intensyon pa rin si James na disiplinahin sila. Sa kabila ng pamunuan ni Layla na umakay sa imperyo ng Jade Mora tungo sa kaunlaran,
ang kanilang pagiging makitid at kakulaitan ay nagdulot sa kanya ng labis na kalungkutan, hanggang sa punto ng kanyang pagbibitiw. Gayunpaman, pinakinabanggan ni James ang sitwasyon ng hindi nagpapaubaya. Dapat pansinin na ito ay talagang isang formal na appointment sa harap ng napakaraming tao. Para naman sa una, pangalawa, at pangatlong layer ng mga commanders ng Forlet Land, humahaba ang boses ni James habang nakatingin sa mga natitirang powerhouse ng Jade Moria Empire. Si Hershey ang nag-uutos sa ikatlong layer, si Cairo ang nag-uutos sa pangalawang layer, at si Talvalay ang nag-utos sa unang layer. Kung tungkol sa pagpili ng mga tauhan para sa mga subordinate legion, iyon ay aayusin at tatalakayin sa inyong sarili. Tinignan muli ni James ang mga tao. Lahat, ang Solstice Alliance ay hindi nakikialam sa mga gawain ng inyong mga sekta o leyon. Gayunpaman, kung may mga salungatan sa pagitan ng mga sekta o leyon at hindi malulutas, dapat silang isumite sa pinuno para sa personal na paghatol. Kasabay nito, ang lahat ng mga sekta ay dapat na walang kondisyong tanggapin ang utos ng pinuno kung sakaling magkaroon ng panlabas na pagsalakay o isang malaking labanan. Dito, binibigyang diin ko ang 3 puntos. Pagsunod, ganap na pagsunod, at walang kondisyon na ganap na pagsunod. Ang sino mang maglakas loob na sumuway, maging sino man sila, ay hindi tatanggap ng awa. Ang aura ng 5th Zaclan rank ay tumagos sa eksena sa huling proklamasyon, na naging dahilan upang ang lahat ay manginig at sunod-sunod na lumuhod. Sa sandaling ito, tumingin si James kay Truett. Lahat, please go to the wing building and wait for the reunion wine. Mukhang makatuwiran ang biglaang pag-aayos ni James, ngunit hindi nila maalis ang pakiramdam na may mali. Gayunpaman, hindi nila lubos na mailagay ang kanilang daliri sa kung ano ang eksaktong nararamdamang mali. Habang nagkakalat ang mga tao, nilapitan ni James sina Truett at Lucille. Biglang sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. "Natrap mo ako, James," mapait na sabi ni Truett. Ang young master ng Skynet, at ang pinakabatang standout sa ilalim ni Turta. Ito ang iyong kapalaran, hindi tinutukoy ng iyong pagpayag. Tinampol ni Truett ang kanyang noo. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at lumitaw ang Grimlore map sa kawalan. Ang Sky Bridge ay ang panimulang punto ng pasukan sa Dark World, na umaabot mula sa junction ng Zindaros Genesis World at ng Kunont Genesis World. Sumasaklaw ito sa 10 Great Genesis Worlds, kabilang ang Demon Dungeon, Haven Home, Dreadmist, Seraph, Skerrit, Quepos, Timbuktu, Zagreb, Sanctum, at Zindaros. Sinasaklaw nito ang 283 micro-Genesis worlds sa loob. Itinuro ni James ang Grimlore map at sinabi sa isang solemn na tono, ang mahalagang punto sa kanila ay nasa simula at dulo ng Sky Bridge. Sa sinabi nito, sinulyapan ni James sina Truett at Lucille. Lubos akong nagtitiwala kay Lucille na pangasiwaan ang Demon Dungeon, ngunit ang Yggdrasil sect ay medyo mahina, at si Perthicus ay mahiyain at nangangamba. Kailangan ng Skynet na maglagay ng elite force doon kung sakali. Hindi iyon problema. Tumango si Truett. James, ang pangunahing isyu ngayon ay nasa Kunont Genesis World. Ang Sky Bridge ay naputol mula doon, at nakita ko ang maraming lumilipad na espiritong mga hayop na naninirahan na. Ito, sinadya kong inayos yan, putol ni James sa kanya sabay ngiti, saka ikinwento ang tungkol kay Yuka. Tuwang-tuwa si Truett pagkatapos makinig. Makakatiyak ako sa Panginoon ng lahat ng lumilipad na espiritong hayop na nagbabantay sa Kunont Genesis World. Hayaan mong ipakilala kita sa isa pang katulong. Sumenya si James, at lumitaw ang Zyrtec Pearl. Kaagad pagkatapos, isang lilang gintong liwanag ang lumipad mula rito, mabilis na naging isang maganda at kat-anji tanging kagandahan. Lumuhad siya sa harap ni James nang lumitaw siya. Panginoon ko, hindi mo kailangang gawin iyon, Zenital Rock Matron, ngumiti si James at sinabi, hayaan mong ipakilala kita sa aking mga kaibigan. Sandali namang natigilan si Zenital Rock Matron pero agad ding tumayo. Samantala, nakangiting lumapit sina Truett at Lucille. Pagbati, Zenital Rock Matron. Ako si Truett Sadler. Pagbati, Zenital Rock Matron. Ako si Lucille Babs. Huwag kang maglakas loob. Nakaramdam ng karangalan si Zenital Rock Matron at nagmamadaling ibinalik ang kagandahang loob.
Sumimangot siya bigla sa sumunod na sandali. Sadler ang apelyido mo. May kaugnayan ka ba kay Yegor Sadler? Sa pahayag na ito, mahinahong ngumiti si James habang agad namang tumango si Truett. Kilala mo ba ang aking ama? Hey, si Yegor Sadler ang iyong ama. Napabulala si Zenital Rock Matron, nagkataon lang ito. Lumapit si James kay Truett at bumulong, ang tatay mo ay talagang isang social butterfly? Alam ang halos lahat ng powerhouse mula sa Tai Chi hanggang sa mga powerhouse na ito ng Don Supernatural Power. Ngumiti ng pilit si Truett. Medyo pinagalitan siya ng nanay ko dahil dito. Sa ganoong ama, siya ay kasing galing ng isang Declan rank powerhouse, damdamin ni James. Mr. Si Yegor ay matuwid at matapang, iginagalang ng lahat sa loob ng Tai Chi world. Ngumiti si Zenital Rock Matron at sinabi, siya ay alagad ni Turta, nagtataglay ng marangal na katayuan ng walang pagmamataas, lahat ay dahil sa kanyang ugali. Maganda ang iyong pagtatasa, tumawa si James, Zenital Rock Matron, hayaan mong ipakilala kita sa isang matandang kaibigan. With that, tumingin siya kay Lucille. Ito si Lucille Babs, ang nag-iisang ina po ni Mr. Franciscus, ang hari ng mga sumpa. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Zenital Rock Matron, at ang pagtingin niya kay Lucille ay parang nakakita siya ng isang anak na babae na nawala sa hindi mabilang na taon. Medyo natarante si Lucille nang makita ang kanyang reaksyon. Anak ni Franciscus, sabi ni Zenital Rock Matron na nanginginig ang boses, may natitira pang bloodline si Franciscus sa mundong ito. Ay, totoo ba ito? Habang nagsasalita siya, sumugod siya, tuwang-tuwang hinayla si Lucille pataas upang siyasatin siyang mabuti. Pagkatapos, tumanggaw siya ng mariin. Ngumiti si James habang nasa likod ang mga kamay. Zenital Rock Matron, natural na balak kong tuparin si Mr. Hiling ni Bifren. Ang susi ay kung saan ilalagay ang Spirit Beast Clan. Siya. Ngumiti si James kay Lucille. Hindi kami nakaayos sa isang lugar. Para lang maging pamilyar sa kapaligiran ng Tai Chi World pansamantala. Kung tutuusin, ang tagal na rin nating hindi nakalabas. Sige, pumayag naman si James. Kung ganoon ay settle na natin kayong lahat sa Demon Dungeon. Malapit ito sa Yin's Void, mahusay para sa opensa at depensa at sa suporta ng Skynet. Dito, itinuro niya si Truett. Mula ngayon, siya na ang magiging leader ninyo, at dapat sundin ninyong lahat ang kanyang utos. Yumuko si Zenital Rock Matron kay Truett. Susunod ako sa utos ng pinuno. Natigilan si Truett at nagmamadaling iwinagayway ang kanyang mga kamay. Senyor, masyado mo akong nambola. Kaibigan ka ng tatay ko, at ito. Ang pagkakaroon ng respeto sa pagitan ng mga nakatataas at nasasakupan ay napakahalaga para sa pagtatatag ng autoridad. You're the leader, which is only natural. Seryosong sabi ni Zenital Rock Matron at tuwid na tumayo. Ano ang tungkol sa iyo, Panginoon ko? May sarili akong mga bagay na dapat asikasuhin. Ibinigay ni James ang Zyrtec Pearl kay Zenital Rock Matron. Ibinabalik ko ito sa may-ari nito. Natupad ko na ang kalahati ng Mr. Hiling ni Bifren. Ang kalahati ay nakasalalay sa ating pinagsamang pagsisikap. Nanginginig ang mga kamay ni Zenital Rock Matron habang kinukuha ang Zyrtec Pearl kay James, namumula ang mga mata. Pagkatapos, lumingon siya at tumingin sa labas ng hall. Darling, hindi ka talaga nagkamali. Nakahanap ang Spirit Beast Clan ng isang benefactor. Mula ngayon, ipinangako ko ang aking katapatan kay Lord James, at hinding-hindi ko siya ipagkakanulo. Habang pinapanood ang kanyang taos-pusong emosyon, sina James, Truett, at Lucille ay nagpalitan ng tingin ngunit nanatiling tahimik. Maya-maya, tumalikod si Zenital Rock Matron. Aalis na ba tayo, Panginoon? Walang nagmamadali. Napangiti si James. Magkikita tayo ng ilang matandang kaibigan mamaya, at dapat tayong magkaroon ng reunion feast ng magkasama. Pagkatapos, tumingin siya kina Truett at Lucille. May isa pang mahalagang bagay na dapat pag-usapan, na lubos na confidential. Sana mahawakan mo ito ng maayos. Nagpalitan ng tingin sina Truett at Lucille. Pagkatapos, mataimtim silang tumango at handang makinig ng mabuti. Ang Zenital Rock Matron ay agad na naglagay ng purple gold soundproof barrier, na bumalot sa kanila ng buo. Sa sulok na di kalayuan, saglit na natigilan si Zabat.
Tapos, bulong niya sa sarili. Sa loob ng soundproof barrier, ipinaliwanag ni James ang kanyang haka-haka tungkol sa pakikipagsabwatan ni Tai Chi kay Lizzie, kay Truett, Lucille, at Zenital Rock Matron. Pagkatapos, gumawa sila ng kanilang kontra-diskarte. Pinlano niya na pumili sina Truett at Lucille ng isang grupo ng mga pinakamapagkakatiwalaang powerhouse, na ang cultivation ay umabot sa quasi-declone rank. Sa pangunguna ni Lucille, lihim silang pupunta sa Ying World para sa karagdagang pagsasanay, na naglalayong linangin ang Marcy Ice power sa kahit na antas ng 6-star combat power. Sinira niya ang cultivation compressions ng Yin's Void sa pamamagitan ng paggamit ng Marcy Ice Soul power ng Marcy Ice combat form. Nilabag din niya ang mga pagbabawal at pagbuo ng Dark World. Sa madaling salita, ang paglilinang ng mga buhay na nilalang na bumabalik sa Ying World ay hindi na i-compress sa Years 1 Zale rank, na nagbibigay ng mga kondisyon at batayan para sa planong ito. Samantala, ang grupo na pinamumunuan ni Xavion sa loob ng Ying World ay malamang na lumabas sa lalong madaling panahon. Kailangan din nilang linangin ang cultivation base ng Genesis World, na maabot ang rurok ng Consummation Years 1 Dale Rank's 9th Tribulation. Tulad ng para sa Golden Body, maaari niyang tapusin ang pagpapanday nito hanggat kumpleto ang mga materyales. Ang kanyang plano ay simple ngunit malaki. Nilalayo niyang bumuo ng isang grupo ng mga tunay na Zaclan rank powerhouses para wasakin ang mga paghihigpit at pagsasabwatan ng Tai Chi. Sa pamamagitan lamang ng pamamaraang ito maaari nilang harapin ang mga puwersa ng pinakamataas na nilalang sa Zymergy. Mahalagang mag-ingat laban sa pag-uudyok o pagmamanipula ng Tai Chi. Parehong napabuntong hininga sina Truett at Lucille matapos marinig ang engranding plano ni James. Ang pagkakaroon lamang ng mga mapagkakatiwalaang tao ay maaaring hindi sapat. Kailangan mo ring humanap ng paraan para makontrol sila. Kung hindi, maaaring, mga sumpa ba ang sinasabi mo? Tanong ni James. Iyan ay maaaring naaangkop sa mga kaaway, ngunit hindi sa aking mga kapatid. Ito, nag-aalangan si Zenital Rock Matron. Dapat ay mayroon ka ng listahan sa isip, tama. Tumingin si James kay Truett. Huminga ng malalim si Truett bago dahan-daang tumango. Kung maaari, mauna na ako. Humalaklak si James. Kung gayon kailangan mong pag-usapan ito ni Lucille. Tumawa si Truett at saka bumaling kay Lucille. Hindi mo na kailangang troublemayan iyon. Tinakpan ni Lucille ang bibig habang tumatawa. Sa sandaling ito, napabuntong hininga si Zabat at nagmamadaling naabutan. Naging mas masigla at masaya ang kapaligiran matapos sumama si James sa mga miyembro ng Solstice Alliance sa kanilang piging. Gayunpaman, iba ang mga bagay para sa mga nasa Pyramid Battlefield na matatagpuan sa ika-4 na antas ng Forlet Land. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng unang hakbang ng Terrace Astride Step, nagawa ni Noel at Winnie na magdulot ng kritikal na pinsala sa lahat ng mga espiritu doon at nakakuha ng mataas na kamay. Tumabi sila kay Layla. Parehong may magkasalungat na tingin sa kanilang mga mukha. Tapos na ba? Biglang tanong ni Layla. Nagpalitan ng tingin ang magkapatid at halos sabay na sumagot. Ma'am, bahagyang nagulat si Layla nang bitawan niya ang kanyang zen. Hindi niya akalain na makakamit ni Noel at Winnie ang ganoong kalaking pag-unlad matapos makatanggap ng ilang simpleng payo mula kay James. Ang mga espiritong natagpuan dito ay walang kamalayan. Gayunpaman, lahat sila ay nagtataglay ng mga kapangyarihang katumbas ng sa quasi-Dailcon rank cultivators. Sobrang dami din ng spirits kanina. Maging si Layla ay maaaring hindi makumplito ang kahilingang ito na dinala ni James. Gayunpaman, ginawa ito ni Noel at Winnie. Higit pa rito, natapos nila ang gawain ng mas maaga kaysa sa inaasahan ni Layla. Pinag-isipan niyang muli ang dalawang pagpipili ang iniaalok ni James. Maaaring piliin ni Layla na mag-fuse sa isang Golden Body at pumasok sa Zaclan rank. Pagkatapos, dadalhin siya ni James upang tuklasin ang ika-5 antas ng Forlet Land sa paghahanap ng magagandang kayamanan at pagkakataon. Nagkaroon din ng pangalawang pagpipilian si Layla na lumipat sa Ying World sa Yin's Void. Kailangan niyang sanayin at makamit ang 7-star combat power bago sumanib sa kanyang Golden Body. Tita Layla, hindi mo na ba talaga pamamahalaan ang Jade Moria Empire? Matiim na tinitigan ni Noel ang kanyang mukha.
Idinagdag ni Winnie, ginugol mo ang lahat ng iyong oras at pagsisikap para makuha ang Jade Mora Empire sa kung nasaan ito ngayon. Can you bear to leave it? Nagmulat ng mata si Layla at tumayo ng mga sandaling iyon. Gusto niyo bang sumama sa akin? Nagulat ang magkapatid nang marinig ang tanong na iyon. Tita Layla, gusto mong umalis sa Forlet Land? Tita Layla, kailangan mo munang kumalma. Napakakalma ko. Humugot ng mahabang hininga si Layla. Sabihin mo lang kung gusto mong sumama sa akin o hindi. Sandaling nagtama ang mga mata ni Winnie at Noel. Pagkatapos, tinanong nila, saan tayo pupunta? Ang madilim na mundo. Nagpatuloy si Layla, dapat mas alam ninyong dalawa ang lugar na iyon kaysa sa akin. Galit na sabi ni Winnie, hindi ka makakapunta dyan, Tita Layla. Masusupol ang iyong kapangyarihan sa antas ng unang kapigatian ng Years 1 Zale rank kung papasok ka sa Dark World. Kung mangyari yun, noon pa yun. Bumaba ang tingin ni Layla kay Winnie. Hindi ito mangyayari ngayon. Nanlaki ang mata ni Noel. Nagkaroon ba ng ilang pagbabago ang Dark World? Gusto ko ng simpleng sagot. Siyempre kami. Si Layla ay agad na nag-conjure ng dalawang sinag ng gintong liwanag. Samantala, nakita ni James ang pag-alis ni Layla nang mangyari ito. Kanina lang natapos ang pagtitipon kasama ang kanyang mga kaibigan. Napabuntong hininga si James, sa wakas, siya ang pumili. WHO. Tanong ni Herodias. Si Layla naman di ba? Inangat ni Yegor ang kanyang tingin. Umalis siya. Ito ay para sa pinakamahusay. Napangiti si James. Lalong panatag ang loob ko dahil dinala niya ang mga bata. Itinuon ni James ang kanyang tingin kay Herodias at Yegor. Bago tayo umalis, hindi ba kailangan mong pumunta sa bahay at gumawa ng mga kinakailangang pagsasaayos ng maaga? Wala tayong masyadong gagawin doon. Ngumisi si Yegor. Higit sa lahat, naihanda mo na ba ang lahat sa Genesis World? Nakahanda na ang lahat. Ngumiti ng pilyo si James. Para sa espiritu ni Morgoth, hahayaan natin siyang malayang gumalaw sa Genesis World sa ngayon. Siya ang surprise namin kay Yeria. Sa lahat ng ito, inutusan ni James si Lysia na subaybayan ang mga galaw ng espiritu ni Morgoth, na nakakuha ng kontrol kay Zachary. Umunlad ang mga bagay tulad ng hinulaan ni James at Lysia sa ngayon. Ginamit ng espiritu ni Morgoth ang pagkakakilanlan ni Zachary at sumali sa bagong Timaeus sect. Kinailangan niyang magsagawa ng closed-door meditation sa mahabang panahon dahil sa kanyang matinding pinsala at pagbaba ng antas ng kapangyarihan. Di nagtagal, dinala ni James sina Yegor at Herodias sa ika-4 na antas ng Forlet Land sa pamamagitan ng teleportasyon. Mr. Yegor, tandaan mo ang Reg Along sinabi ko sa iyo. Tanong ni James. Tumawa si Yegor. Oo naman. Nasaan na? Binaliktad ni James ang kanyang mga kamay. Isang maliwanag na liwanag ang bumungad sa ika-4 na antas ng mataas na pyramid sa harap nila halos kaagad. Pagkatapos noon, isang espiritu na kamukha ni Yegor ang lumipad palabas sa antas na iyon. Kasabay nito, isang napakalaking halaga ng pulang matuwid na aura ang nagmula sa katawan ni Yegor. Ang aura ay tila na trigger ng espiritu na kalalabas lamang. Yegor, hindi ba dati mo yan? Bulalas ni Herodias. Tama ka. Lumawak ang ngiti ni Yegor. Marami akong matututunan tungkol sa nakaraan kung sasamahan ko ito. Ibinaling niya ang tingin kay James. Akala ko ba para sa akin yan? Sumimangot si James at sinenyasan siyang magpatuloy. Si Yegor ay bumaril sa hangin at nagtungo sa kanyang nakaraan. Ang kanyang nakaraan ay tila hindi natakot kahit kaunti. Nanatili siya sa parehong lugar at itinaas ang kanyang mga kamay. Ang dating sarili ni Yegor ay nakabuo ng napakaraming Genesis power at nakabuo ng hindi mabilang na mga palad sa hangin. Ang lahat ng mga palad na iyon ay sabay-sabay na pumutok kay Yegor. Sinusubukan niyang lumaban. Si Yegor ay mabilis na lumabas mula sa isang siwang at dumating bago ang kanyang nakaraan. Ibinalot niya ang matuwid na aura at bakas ng turtle power upang ibalot sa kanyang nakaraan. Pagkatapos, humakbang si Yegor at sumanib sa kanyang nakaraan. Sa isang iglap, ang paligid nila ay napuno ng mga ilaw na may 7 kulay. Umalangaw-ngaw ang malalakas na pagsabog sa lugar. Maging ang pyramid ay bahagyang nanginginig dahil sa biglaang pagbabago. Parehong nagulat at natarante sina Santiago at Herodias.
Sa sandaling iyon, si Yegor, na napapaligiran ng kanyang matuwid na aura at turtle power, ay umiyak ng malakas. Kalahati. Nako, nasa panganib siya. Susugod na sana si Herodias para tulungan si Yegor, ngunit hinawakan siya ni James sa braso. Mabilis na ipinaliwanag ni Herodias, kailangan ko siyang tulungan. Hindi mo kaya, umiling si James. Iyan ang sigaw ng kanyang kaluluwa na dulot ng pagsasanib ng mga alaala ng kanyang nakaraang buhay. Tinaas ni Herodias ang kanyang mga kilay. Ibig sabihin, nagtagumpay siya. Tumingin ulit si James sa direksyon ni Yegor. Isang misteryosong ngiti ang sumili sa kanyang mukha. Nakakapagtataka, si Yegor ay kalmadong napaupo. Unti-unting umikot ang kanyang katawan sa hangin. Nagulat si James sa labas ng kanyang talino. Ms. Herodias, ano ang ibig mong sabihin? Tatandaan niya ang lahat, pati na ang mga ex niya sa past life niya. Nagreklamo si Herodias, hindi ko gusto ang regalo mo, kaya hindi rin magustuhan ni Yegor. Napatulala si James. Natuwa siya sa kung gaano kasira si Herodias kung minsan. Habang siya ay pansamantalang nag-ambala, si Herodias ay nagpasabog ng turtle power kay Yegor. Sa isang malakas na boom, ang pagsabog ng turtle power ay pinalihis ng isang ulap ng lilang gas na lumitaw sa paligid ng Yegor. Sa kabilang banda, nakita ni Yegor na ganap na hindi naapektuhan. Boom! Lumayo sina James at Herodias sa tamang panahon upang maiwasan ang nalihis na turtle power. Ano? Anong nangyari kanina? Si Herodias ay nahuli. Parang Mr. Nakapasok si Yegor sa 9th Zeklan rank. Paliwanag ni James, hindi ko masabi kung anong klaseng kapangyarihan mayroon ang kanyang nakaraan. Imposible iyon. Bahagyang kumunat ang noo ni Herodias. Isang espiritu lang iyon na may mga kapangyarihan sa tuktok ng Years 1 Dale ranks 9th Tribulation. Walang paraan. Ay boost siya sa 9th Zeklan rank. Si James ay parehong naguguluhan. Gayunpaman, wala siyang maisip na posibleng dahilan. Ilang sandali pa, sa wakas ay natapos na ang pagsasanib ni Yegor sa kanyang nakaraan. Sandaling sumiklab ang pulang ilaw sa kanyang mga mata. Pagkatapos, nagpakababo siya at tumigil sa harap ni Santiago at Herodias. Malinaw na nakamit ni Yegor ang ika-9 na Zeklan rank sa pamamagitan ng pagtingin sa kanyang chrome. Yegor, nanlaki ang mga mata ni Herodias. Ano ang nakita mo sa iyong mga nakaraang alaala? Kailangan mong itigil ang pagiging sobrang kaina-hinala. Napabuntong hininga si Yegor. Hindi ako masyadong nakikipag-date sa past life ko. Isa pa, ang pagseselos mo sa ibang babae kapag matagal na tayong magkasama ay sa totoo lang medyo nakakahiya. Namumula ang pisngi ni Herodias na pink. Natahimik siya na may awkward na ekspresyon sa mukha. Salamat, James. Iniyuko ni Yegor ang kanyang ulo. Binigyan mo ako ng isang bagay na lubhang kapaki-pakinabang. Ang Wiramus Pearl na mayroon ako sa aking nakaraang buhay ay nakakagulat na nananatili pa rin. Ang Wiramus Pearl. Nagsalubong ang kilay ni James. Ang Wiramus Pearl ay naglalaman ng napakalaking halaga ng historical power. Patuloy ni Yegor, isa ito sa mga kayamanan na pagmamay-ari ng sekta na kinabibilangan ko noong nakaraang buhay ko. Gustong makamit ni T ang rurok ng 9th Tribulation ng Years 1 Dale rank bago sumali sa labanang nangyari noon. Gayunpaman, pinabalik ako sa aming base ng aking Panginoon, at hindi ako makatanggi doon. Tumango si James at nagtanong, naaalala mo ba ang anumang impormasyon tungkol sa ikalimang antas ng Forlet Land mula sa iyong mga nakaraang alaala? Tiningnan ni Yegor ang pyramid. Ito ang maalamat na Great Historical Land. Ito ay isang mas mahiwagang lugar kaysa sa Zymergy. Ang dakilang lupang pangkasaysayan. Tinaas ni James ang kanyang noo. Ito ba ang lugar ng pinagmulan ng kapangyarihang pangkasaysayan? Tumawa si Yegor. Ang historial na sinasabi ko ay ang pinagmulan ng lahat ng kapangyarihan at pinagmulan ng kalikasan ayon sa mga alamat at alamat. Sinasabi nila na ang tatlong mahahalagang enerhiya ay ginawa mula sa historial. Ang pinakamataas na vital energy ay tinatawag na soma. Ang gitnang vital energy ay tinatawag na yitro, at ang ibabang vital energy ay pinangalanang zerxo. Kung gayon, sa aling mga kategorya nabibilang ang kapangyarihang pangkasaysayan at kapangyarihang Marciais? Ngumiti ng pilit si Yegor.
Ito ang eksaktong dahilan kung bakit ang mga tao noon ay nagtalo at nagsimula pa nga ng pandaigdigang digmaan tungkol dito. Sa halip, pareho nilang iginiit ang mga kapangyarihan bilang middle vital energies. Si James ay matamang nakikinig. Kaya, sumiklab ang labanan sa pagitan ng mga nagsasaka ng Marcy Ice Power at ng Historial Power dito sa ika-4 na antas ng Forlotland noon. Nais nilang ipakita ang kanilang mga kakayahan at kapangyarihan sa mga magsasaka sa Great Historial Land upang ang huli ay makapagpasya kung alin sa mga kapangyarihan ang gitnang vital energy. Hindi. Napangiti si Yegor. Sa pagkakaalam ko, sinubukan ng mga tao mula sa magkabilang panig na magpadala ng 10 o higit na nakatataas na mga magsasaka upang matuto at magsanay sa dakilang lupang pangkasaysayan. Gayunpaman, ang mga lalaking iyon ay nagpasimula ng isang digmaan nang sinubukan ng bawat grupo na monopolyo ang pasukan sa Great Historial Land para sa kanilang sarili. Natigilan si James dahil sa pagiging absurd ng dahilan ng mga lalaking iyon para simulan ang digmaan noon. Noon lang, may naalala si James at nagtanong, Mr. Yegor, narinig ko ang isang misteryosong enerhiya na bumagsak sa lugar na ito at tinatakan ang lahat ng mga magsasaka sa digmaan. Ganyan natigil ang digmaan. Totoo ba yun? Oo. Tumango si Yegor. Ito ay isang napakalakas na purplish-black energy. Sa sandaling kumalat ang enerhiya sa buong kalawakan, lahat ng mga magsasaka na sumali sa digmaan ay tinatakan, kasama na ako. Anong nangyari pagkatapos? Curious na tanong ni James. Hindi ko alam kung ano ang nangyari pagkatapos dahil kahit ang aking zen ay nakulong sa aking katawan dahil sa selyo. Marahanabam antong hininga si Yegor. Gumugol ako ng maraming taon sa pagsisikap na madaig ang selyo. Gayunpaman, ito ay walang bunga. Sa huli, pinili kong pasabugan ang aking kaluluwa at muling ipanganak na may isang fragment ng aking kaluluwa. Sa makatuwid, ikaw ay isang sirang kaluluwa. Ngumisi si Herodias sa kanya. Napangiti si Yegor. Kung hindi sana ako muling isilang na may isang pira-piraso lamang ng aking kaluluwa, malamang na hindi ako papayag na magpakasal sa iyong pamilya. Mayroon akong pambihirang mga kasanayan at talento sa aking nakaraang buhay pagkatapos ng lahat. Kinurot ni Herodias ang tenga ni Yegor matapos marinig ang mga salitang iyon. Anong ibig mong sabihin dyan? Masama bang pakasalan ako? Hindi. Siyempre hindi. Ikanaway ni Yegor ang kanyang mga kamay. Talagang ikinalulugod kong ikasal sa iyo. Tumawa si James at umiling habang pinapanood ang mag-asawang nagtatalo. Hayaan mo na. Kailangan nating pag-usapan ang mga mahahalagang bagay ngayon, pagmamaktol ni Yegor. Iniklik ni Herodias ang kanyang dila at pinakawalan ang kanyang pagkakahawak. Pagkatapos, ibinaling ni Yegor ang kanyang mga mata kay James. Gaano kalayo na ba ang narating mo sa larangan ng digmaan? Sa ika-4 na palapag, sagot ni James. Ang ika-4 na palapag, huminga ng malalim si Yegor. Kung gayon, ang ika-5 palapag ay dapat para sa tuktok ng 9th tribulation ng consummation years 1 Dale rank. Ang Zeklan rank ay dapat nasa ika-6 na palapag. Nagulat si James. Mayroon kang Zeklan rank cultivator noong panahon mo. Oo naman. Buong pagmamalaking ibinuka ni Yegor ang kanyang baba. Marahil may mga nagsasaka ng Deklan rank. Gayunpaman, ang tanging paraan upang makumpirma ito ay ang makarating sa tuktok ng pyramid. Nagsimula si James, tara na. Nagpalitan ng tingin sina Yegor at Herodias. Pagkatapos, sinundan nila ng malapitan si James habang patungo sila sa tuktok ng pyramid. Ang unang plano ni James ay makarating sa pinakatuktok ng pyramid at makarating sa pasukan patungo sa ika-5 antas ng Forlotland. Gayunpaman, biglang huminto si Jarnes nang sinusubukan niyang lumabas sa ika-6 na palapag ng pyramid battlefield. Nararamdaman niya ang isang misteryoso, napakalaki na paghihigpit na pumipigil sa kanya. Hindi makayanan ni James ang paghihigpit kahit na mayroon siyang ultimate golden body at kapangyarihan ng 5th Zeklan rank. Mabilis na napansin ni Yegor at Herodias na nahuli si James. Bumalik sila sa tabi niya. Anong problema? Tanong ni Herodias. Ipagpalagay na ito ay dahil ang aking paglilinang ay hindi sapat. Nanatili si James sa parehong lugar. Sa palagay ko hindi lahat ay makakarating sa pasukan ng Great Historial Land. Naunawaan kaagad ni Yegor at Herodias ang sitwasyon. Nakamit ng mag-asawa ang 9th Zeklan rank,
ngunit si James ay nasa 5th Zyklon rank lamang. Napakunot ng noo si Yegor. Wala na bang ibang paraan para matulungan ka naming makapunta dito? May paraan. Mahina hong sinabi ni James, maaari kong lampasan ang anumang paghihigpit o pormasayon sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Terrace Astride Step. Maaari pa akong makarating sa Great Historical Land kung gusto ko. Gayunpaman, hindi ko gagawin iyon. Bakit? Natarante si Herodias. Hindi mo ba gustong makarating sa ikalimang antas ng Forlet Land sa lalong madaling panahon? Ginagawa ko, ngunit sa palagay ko ay hindi ko dapat madaliin ang mga bagay na ganoon. Patuloy ni James, dapat akong tumigil dito at magtrabaho sa pagpapabuti ng aking paglilinang sa ngayon. At saka, kahit na makarating ako sa pasukan ng Great Historical Land sa pamamagitan ng mabilis na paraan, walang garantiya na pinapayagan akong ma-access ito. Gayun din, maaaring may malalang kahihinatnan kung pipilitin kong pumasok sa Great Historical Land. Matapos pakinggan ang paliwanag ni James, nagkatinginan sina Yegor at Herodias at mapait na ngumiti. Karaniwan, pipiliin ng mga tao na gumawa ng mga shortcut upang makamit ang kanilang mga layunin anuman ang panganib. Gayunpaman, maingat at cool-headed si James. Pagdating sa talino at kapanahunan ng isang tao, si James ay mas mahusay kaysa sa karamihan ng mga magsasaka sa bagay na iyon. Nagbago ka na. Lumawak ang ngiti ni Yegor. Mas kalmado at mas mature ka na ngayon. Ngumiti ng mapait si James. Baka iniisip mo na mahina ang isip ko. Hindi. Nag-iingat ka lang. Sumagot si Yegor, sa aming antas ng paglilinang, nangangailangan ng patuloy, mahirap na pagsisikap upang mapabuti at mag-level up. Gayunpaman, madali nating maabot ang ating wakas kung hindi tayo kikilos ng maingat, 1 metro hindi natatakot mamatay. Napabuntong hininga si James, gayunpaman, nakakahiya kung mamatay ako ng walang ingat. Ngumisi si Herodias. Sige, kung ganoon. Tuklasin natin ngayon ang ika-6 na palapag ng pyramid na ito. Tumawa si Yegor. Nagtataka ako kung makakatagpo tayo ng anumang pamilyar na mukha sa antas na ito. Baka may mga sepresang naghihintay sa atin dito, sabi ni James. Pagkatapos, bumaril siya patungo sa malaking bola ng liwanag, kung saan matatagpuan ang ika-6 na palapag ng pyramid. Si Yegor at Herodias ay mabilis na sumunod sa kanyang likuran. Hindi nagtagal ay nalaman nilang tatlo na ang ika-6 na palapag ng pyramid ay ibang-iba sa ika-4 na palapag na may mapurol at madilim na kapaligiran. Nagulat si James nang bitawan niya ang kanyang zen para tingnan ang paligid. Hindi man lang maabot ng kanyang zen ang mga lugar na 1 light year ang layo dahil sa mga kapangyarihan ng iba't ibang seal at mga paghihigpit. Ibinaling niya ang kanyang mga mata kay Yegor at Herodias. Gaano kalayo ang mararating ng iyong mga zen sa lugar na ito? Bahagyang kumunat ang noo ni Yegor. Maraming malalaking kumpol ng bituin sa mundong ito. Si Yegor at Herodias ay gagawa ng isang pag-atake nang si James ay pumutok sa kanyang kapangyarihan sa misa ng chrome. Boom! Isang purplish gold light ang lumayo sa mahiwagang chrome at huminto sa di kalayuan. Isang malatao na figure ang nagkatawang tao mula sa liwanag. Binaril ng tao si James at nagsimulang umatake sa kanya sa napakabilis na bilis. Nagawa ni James na makasabay sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Terrace Astride Step at Dawnblaze Form. Buong-buo niyang pinakawalan ng Marcy Ice Power. Ang Purplish Gold Powers at ang Tricolored Powers ni James ay nagbanggaan sa ere ng walang tigil. Ang lakas ng mga banggaan na iyon ay nawasak ang kalapit na mga kumpol ng bituin ng halos agad-agad. Sa gilid, nakasimangot sina Yegor at Herodias habang pinapanood ang labanan. Kayang-kaya ni James na labanan ang mga cultivator ng 7th Zyklon rank kahit naabot lang niya ang 5th Zyklon rank. Gayunpaman, ang mahiwaga at maitim na figure na kakapikito lang ay nakatiis sa mga pag-atake ni James. Masasabi ng mag-asawa na nakatagpo si James ng isang malakas na kalaban. Boom! Habang si James at ang misteryosong tao ay naghagis ng kanilang mga kamao sa isa't isa, ang Tricolored Power at Purplish Gold Power ay nagradiated sa nakapalibot na kalawakan. Sina Herodias at Yegor ay mabilis na gumawa ng isang pader ng liwanag na binubuo ng 30 power sa harap nila.
Gayunpaman, ang mga bitik ay nabuo sa ibabaw ng dingding habang ang mga kapangyarihan ng iba't ibang kulay ay nahuhugasan sa ibabaw ng istruktura. Iyan ay isang napakalaking halaga ng kapangyarihan. Napabuntong hininga si Herodias. Ito ay may potency ng isang pag-atake na nabuo ng isang cultivator ng historical power sa 7th Zeklan rank at least. Patuloy ni Yegor, tama si James. Mabuti na lang at hindi niya sinubukang ipilit ang kanyang paraan sa susunod na antas. Samantala, nakatayo sa dalawang gilid si James at ang kanyang kalaban habang nagkatitigan. Alloy ang kulay abo, itim, at puting enerhiya sa katawan ni James. Sa kabilang banda, ang misteryosong figure ay nagmula sa isang maliwanag na purplish gold light sa buong paligid. Ang Ying World sa wakas ay nakagawa ng isang karampatang magsasaka, ha? Sabi ng misteryosong tao, matagal na akong hindi nakaka-enjoy sa matinding laban. Hindi rin masama ang historical power mo. Napangiti si James. Nakamit mo ang 7th Zeklan rank. Tama ba ako? Sinusubukan mo bang maliitin ako? Nagtaas ng boses ang madilim na figure. Binata, ipapakita ko sa iyo ang tunay na anyo ng kapangyarihang pangkasaysayan ngayon. Inabot ng figure ang mga braso nito. Sa isang iglap, isang napakalaking dami ng kulay abong enerhiya ang lumabas sa katawan nito. Ang kulay abong enerhiya ay nagpalipat ng 12-dosenang mga kumpol ng bituin sa malapit at bumaril patungo kay James. Halos babagsak na ang langit kay James. Napaawang ang labi ni James. Ginawa niya ang Judgment Side at ang Nether Demonic Sword. Sa ilang mabilis na pag-indayog, nakabuo si James ng hindi mabilang na sword energies na kumikinang sa isang madilim na gintong liwanag. Boom! 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 Ang mga kumpol ng bituin na itinapon kay James ay agad na nawasak ng mga lakas ng espada. Nang walang paghinto, ipinakita ni James ang Terrace Astride Step. Sumunod na isinagawa ni James ang Dawnblaze form at muling lumitaw sa tabi ng misteryosong figure. Pilit niyang ibinato ang kanyang espada sa kanila. Pinaikit ni James ang kanyang mga mata at muling nagsagawa ng Dawnblaze form. Ang epekto ng pag-atake ay nagdulot ng malalaking bitik sa espasyong iyon. Ang misteryosong figure ay lumitaw sa isang lugar na hindi masyadong malayo. Ang Terrace Astride Step at Dawnblaze form ay mga espesyalidad na pag-atake ni Yanni. Walang sino man ang nakapagsigawa ng mga pamamaraang iyon ng napakahusay. Kung hindi ka taga Ying World, sino ka? Nag-click si James sa kanyang dila. Bakit mo masyadong minamaliit ang mga nilalang mula sa Ying World? Bakit, nagtatanong ka? Ngumuso ang misteryosong figure. Sila ay mga simpleng nilalang na nahuhumaling sa kapangyarihan ng Marcy Ice at nakikipaglaban. Sinubukan nilang makabisado ang Marcy Ice power pagkatapos matanggap ang ilang kaalaman ni Yanni. Hindi lang sila maaaring lumakas. Si Yanni ay isang pambihirang bayani na ang kapangyarihan ay nalampasan ng hindi mabilang na mga magsasaka sa iba't ibang larangan. Gayunpaman, ang kanyang mga alagad at tagasunod ay hindi kapani-paniwala. Hindi ba nakakaawa? Paano ang iyong mga tao? Ngumisi si James. Ganyan ba sila kalakas kaysa sa mga nilalang ng Ying World? Siyempre naman. Naputol ang figure, kung hindi dahil ang kakaibang kapangyarihang iyon ang nagbuklod sa atin, ang kapangyarihang pangkasaysayan ay naging isa sa pinakamahalagang lakas ng historial. Nang marinig ang mga salitang iyon, tumawa si James ng nakakaloko. Bakit ka tumatawa? Ang figure ay nagniningning na may kulay yulang gintong liwanag habang ang kanyang galit ay tumaas. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Mayabang na sinabi ni James, ang kasalukuyang nagsasaka ng kapangyarihang pangkasaysayan ay higit na masama kaysa sa mga naglilinang ng kapangyarihang Marcy Ice. Nawalan sila ng kaalaman sa paggawa ng historical power. Kaya, natapos silang lumikha ng isang bagong, subpar na kapangyarihan na tinatawag na Genesis Power. Bukod dito, ang mga taong ito ay naging mga alipin ni Tai Chi. Galit na sumigaw ang misteryosong figure, kasinungalingan. Hindi yun maaaring totoo. Muling sumugod ang figure kay James. Mag-ingat ka. Hindi na siya nagpipigil this time. Ipinadala ni Herodias ang kanyang tinig kay Santiago. Tahimik na nakatayo doon si James sa kabila ng nagbabantang halaga ng historical power na dumarating sa kanya. Itinaas niya ang kanyang kamay at ginawaran ang Years 1 Genesis Bell sa hangin.
Mabilis na dumami ang kampana at nakabuo ng libo-libong kampana. Habang tumutunog ang mga kampana, ang mga kulay abong ulap ay nagtipon sa itaas nila. Isang napakalaking halaga ng chrome at isang parang panaginip na liwanag ang ginawa sa espasyong iyon. Kasabay nito, huminto ang figure sa kanyang paglalakad ng may kakaibang enerhiya na nakulong sa kanya. Nang tumingala ang figure, nakita niya ang isang napakalaking kampana na papalapit sa kanya. Ang figure ay nabasa sa isang makulay na banal na liwanag sa susunod na sandali. Sa kanyang takot, napansin ng figure na mabilis na hinihigop ang kanyang historical power. Paano? Paano ito posible? Namilipit ang figure sa sakit. Hindi pwede ito. Walang paraan na ang aking kapangyarihang pangkasaysayan ay mahigop. Itinaas ng maitim na figure ang kanyang mga kamay. Kasabay nito, mas lalong lumiwanag ang purplish gold light na nagmumula sa kanyang katawan. Nag-transform ang figure sa isang matangkad, napakalaking golden body at ibinato ang kanyang kamao sa Years 1 Genesis bell sa itaas niya. Sa kasamaang palad, napalampas niya nang biglang tumaas ang kampana. Lumawak ang kampana at nagliwanag ang makulay na banal na liwanag papunta sa gininto ang katawan, agad na nahuli ang target nito. Ang gintong katawan ay umungal, hindi ka mula sa Ying World o sa Tai Chi World. Anong klaseng demonyo ka? Napangisi si James. Nagkataon na kailangan ko ang historical power sa ngayon. Hindi mo kailangang malaman kung sino ako. Maaari mo bang ituring na isang pabor mula sa amin? Nagtaas ng kilay si James. Oh, kilala mo ba siya? Itinuon ni Yegor at Herodias ang kanilang mga tingin sa gininto ang katawan. Kung tama ang aming hula, ang taong iyon ay dating pinuno ng Divru sect. Sino ka? Paano mo ako kilala? Siya na talaga. Napangiti si Yegor. Isa lang siyang hanggal na nahuhumaling sa pakikipag-away. Tumingin siya kay James. Pakiusap, patawarin mo siya. Marahil ay mas marami siya sa impormasyong hinahanap mo kaysa sa akin. Nakinig si James sa mga pakiusap ng mag-asawa at ipinatawag ang Years 1 Genesis bell na naka-hover sa likod ng golden body ng misteryosong lalaki. Kasabay nito, ang mga madilim na ulap sa itaas ay nagkalat at naglaho. Natahimik din muli nang tumigil ang pagtunog ng kampana. Ang purplish gold light na nagmumula sa golden body ay kumikinang ng maliwanag sa sandaling iyon. Makalipas ang ilang segundo, nabunyag ang totoong anyo ng misteryosong tao. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may kulay abo na buhok at nakasuot ng puting roba ang nakatayo sa harapan nila. May mukha siyang ipaparamdam sa kahit sino na madaming pinagdaanan ang lalaki. Sir Yared, kumusta po kayo? Ngumisi si Herodias. Nanlalaki ang mga mata ng medyo may edad na. Ikaw si Herodias. Mayroon kang mahusay na memorya. Lumawak ang ngisi ni Herodias. Naaalala ko pa kung paano ka malapit nang makamit ang Dailcon rank nang pumunta ka sa third heaven para makita ang aking ina. Paano ang iyong paglilinang ay tila umuurong ngayon? Nagsalubong ang kilay ni Yared. Napakabastos mo pa ring prangka, Herodias. Kailangan mo bang banggitin ang isang bagay na nakakahiya kapag nagkita tayo sa unang pagkakataon sa mahabang panahon? Tumawa si Herodias. Marami ka nang nagawang nakakahiya kanina. Sigurado akong wala lang ito kumpara sa mga nakaraan. Napabuntong hininga si Yared, bakit ikaw? Greetings, Sir Yared. Bahagyang yumuko si Yegor kay Yared. Ang nasa katanghaliang gulang na magsasaka ay huminto at itinuon ang kanyang tingin kay Yegor. Ikaw, magalang na sagot ni Yegor, ako si Casimir Soul, isang disipulo ni Sir Xander Wallace mula sa Divru sect. Casimir. Tinuro ni Yared si Yegor. Ang pambihirang bata na nakamit ang rurok ng Years 1 Dale ranks 9th tribulation sa isang entrepok lang. Ngumiti si Yegor at tumango. Buhay ka pa ba, anak? Parehong nagulat at natuwa si Yared. Gayunpaman, bakit ka pumasok sa ibang sekta at naging kahalili ng third power? Paliwanag ni Yegor, na-reincarnate kasi ako. Hindi maiiwasan dahil nabigyan ako ng bagong buhay. Natahimik sandali si Yared. Bumantong hininga siya at tumango. Mukhang malaki ang pagbabago sa Tai Chi World. May masamang hangin tungkol sa batang ito. Sino siya? Totoo ba ang mga sinabi niya kanina? Nagpalitan ng tingin sina Yegor at Herodias. Tapos, ngumiti sila ng pilit at tumango.
Ha! Nanlaki ang mata ni Yared. Gaya nga ng sinabi niya, hindi man lang mamaster ng aking mga tao ang historical power ngayon. Ngumisi si Herodias. Hindi naman sa hindi nila ito kabisado. Ano ba yan? Wala pa akong narinig na ganyan. Nag-teleport si Yared at muling nagpakita kay James. Hindi nakayanan ni James ang palalong ugali ni Yared. Inilibot niya ang kanyang mga mata. Hamon. Kaya mo ba talagang tiisin ang mga atake ko? Why you little? Yared balled his fists. Gusto mo bang awayin ulit kita? Ngumuso si James. Iniligtas lang kita dahil pinakiusapan ako ni na Mr. Yegor at Ms. Herodias na huwag. Kung hindi, ikaw ay naging aking mapagkukunan ng paglilinang ngayon. Bahagyang nataranta at nahihiya si Yared habang inilayo ang mukha. Sino ang lalaking ito? Paano niya ako napagsalitaan ng napakayabang? Sa tingin ko mayroon siyang lahat ng dahilan para gawin iyon. Ngumiti ng pilyo si Herodias. Tapos natalo ka sa kanya kanina. Sa halip ay tumingin si Yared kay Yegor. Mabilis niyang napagtanto na 2 sa 3 taong nauna sa kanya ay hindi papanig sa kanya kahit anong mangyari. Maaaring makakuha pa si Yared ng ilang mga sagot mula kay Yegor dahil ang huli ay nagpakita ng paggalang sa kanya. Isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan ni Yegor. Sir Yared, siya ang pinili at kahalili ng Marcy Ice Power. Bumaling muli ang tingin ni Yared kay James. Ang pinili. Ang mga ipokrito na iyon mula sa Zymergy ay pumili ng isa sa atin upang maging pinili. Nawala na ba sila? Sinalubong siya ni Yegor at bahagyang tumango. Biglang binigyan ni Herodias si Yegor ng isang mabigat na sipa. Pagkatapos, sinaman niya ng tingin si Yared. Anong sabi mo kanina lang, Sir Yared? James, tanggalin mo na lahat ng kapangyarihan niya. Nang maramdaman ang galit ni Herodias, nagmamadaling umiling si Yared. Hindi ko sinasadya yun. Ms. Si Turte ay isang exception, syempre. Unfortunately, wala na siya sa atin. Itinuro ni Yared ang tingin kay James at ipinatong ang mga kamay sa likod nito. Maaari mong ipagmalaki ang katotohanan na na-master mo ang napakahusay na kasanayan sa pagpirma ni Yanni. Gayunpaman, bilang isang kapwa nilalang na naninirahan sa kaharian mo, kailangan kitang bigyan ng babala. Ang mga mula sa Zymergy ay tuso at tuso. Hindi ka dapat maging masyadong palakaibigan sa kanila. Napanatili ni James ang parehong ekspresyon habang siya ay nagkaroon ng isang madaling araw na pagsasakatuparan. Kahit na nakita niyang medyo nakakainis si Yared, ang mga salita ni Yared ay nagbigay pa rin ng malaking pahiwatig kay James. Parang nakita ng mga magsasaka mula sa henerasyon ni Yared ang mga mula sa Zymergy bilang mga kaaway din. Tinitigan ni Yared sina Yegor at Herodias. Kayong dalawa ay nakabisado na ang Turte Power. Hindi kami ganoon katanga, ngumuso si Herodias. Mabuti naman ng mapayapa ang 3 kaharian. Gayunpaman, iginiit ninyong sabihin kayo ang numero 1 puwersa. Sa huli, ang kapangyarihang pangkasaysayan ay halos wala na, samantalang ang kapangyarihang Marcy Ice ay halos mawala na. Ang isa na nakinabang ng husto sa sitwasyon ay si Zymergy. Huminga ng malalim si Yared. Hindi nakakagulat na nagawa niyang talunin ang isang tao na nasa mas mataas na ranggo ng cultivation kaysa sa kanya. Gayunpaman, sa palagay ko ay hindi pa niya ganap na isinama ang Marcy Ice Soul. Malamang na hindi man lang niya mailabas ang isang 30% lamang ng buong kapangyarihan ni Yanni. Natahimik si James. Hindi niya maiwasang bahagyang masaktan sa mga sinabing yun dahil natalo niya si Yared kanina. Gayunpaman, hindi maitatanggi ni James na si Yared ay isang karampatang magsasaka sa ilang lawak. Tumingin si Herodias kay James. Noong nakaraan, ang 3 pangunahing kaharian ay payapa. Ang 3 kaharian na iyon ay ang Zymergy, Hokon, at ang Tai Chi World. Si Zymergy ay umiral dahil sa vital energies. Sila ang namamahala sa mga gawaing may kaugnayan sa mga heavenly tribulations at paths. Ginagantimpalaan nila ang mga mabait at mapagbigay. Sa kabilang banda, ipinanganak si Hokon mula kay Zen. Ang lugar na iyon ay namamahala sa mga gawaing may kaugnayan sa kamatayan, reinkarnasyon, at mga kaluluwa. Pinarurusahan nila ang mga gumagawa ng kasalanan. Sa wakas, mayroon tayong Tai Chi World na tinitirhan ng mga buhay na nilalang. Kami, na mga buhay na nilalang,
ay gumugugol ng aming oras sa pagsisikap na mapabuti ang aming paglilinang. Ang mabait na magsasaka ay maaaring magtagumpay balang araw sa pagkamit ng kanilang mga ambisyon, samantalang ang masasamang magsasaka ay maaaring mapuksa anumang sandali. Ang buhay at pakikipagtagpo ng isang tao ay maaapektuhan ng karma at kapigatian. Walang nakatakdang kapalaran para sa mga buhay na nilalang. Sinulyapan ni Herodias sina Yared at Yegor. Iyon ang mga araw kung kailan masikap na sinunod ng lahat ang batas ng mga landas. Ito ay isang mapayapang panahon. Huminga ng malalim si Yegor. Ang mga buhay na nilalang noon ay pinalaya ngunit marangal. Nakalulungkot, hindi na natin kayang likhain muli ang isang mundong ganoon ngayon. Kumunot ang noo ni James. Ano ang nangyari upang gawin ang lahat ng pagbabagong iyon? Kasalanan natin ang lahat, inis na sabi ni Yared. Kung ito man ay ang pinakamataas na nilalang mula sa Zymergy o ang mga sinaunang Diyos na ipinanganak sa Hokon, hindi sila nagtataglay ng mga emosyon, pagnanasa, o isang partikular na anyo tulad nating mga nabubuhay na nilalang. Gayunpaman, nagsimulang mabuo ang mga pagnanasa at emosyon nang dumami ang mga buhay na nilalang na sinubukang makialam sa mga gawain ni Zymergy at Hokon. Kunin ang 5 primal evolution at ang pinakamataas na nilalang mula sa Zymergy bilang halimbawa. Ang mga nilalang na ito ay ipinanganak mula sa mahahalagang enerhiya noong una. Wala silang anyo o emosyon. Gayunpaman, unti-unting kinuha ng mga nabubuhay na nilalang at hinawakan ang mga posisyong iyon. Humugot ng mahabang hininga si James habang nakikinig kay Yared. Sa mga nabubuhay na nilalang na humahawak sa mga posisyon na iyon, nangangahulugan ito na ang mga emosyon at pagnanasa ngayon ay nakakaapekto sa mga nasa kapangyarihan. Walang paraan na ang mga bagay ay mananatiling pareho. Naiintindihan na ngayon ni James kung bakit ang karamihan sa mga superior na magsasaka na nakilala niya sa nakaraan ay labis na nag-iingat sa mga nabubuhay na nilalang, lalo na sa mga tao. Ang mga lalaking iyon ay magtatakda pa nga ng halos imposibleng mga pamantayan para sa mga tao. Gusto nila na ang mga tao ay maalis ang kanilang mga damdamin at mga pagnanasa ng tuloy-tuloy bago magsanay para sa kanilang paglilinang. Ito ay malamang na may kinalaman sa mga nabubuhay na nilalang na pumalit sa mga posisyon na hindi para sa kanila. Nagtaas ng kilay si James. So, ang mga nilalang ni Zymergy na ngayon ay may mga emosyon at pagnanasa ay gumawa ng isang plano. Dapat nilang tretuhin ang lahat ng mga nilalang ng pantay-pantay, ngunit ginagawa nila ang mga nilalang na ito sa kanilang mga alipin at ginagawa ang anumang nais nila sa kanila. Hindi sila nakarating ng ganoon kalayo. Kinagat ni Herodias ang kanyang mga labi. Tulad ng sinabi namin, ang mga may mabuting hangarin at mabuting karma lamang ang maaaring magpatuloy na ituloy at pagbutihin ang kanilang paglilinang. Ang mga nakakuha ng mga posisyon sa Zymergy ay hindi ganap na masasamang nilalang. Layunin nilang kontrolin ang lahat ng nabubuhay na nilalang at ang iba't ibang mundo. Nais nilang sundin ng lahat ng nilalang ang landas na inilatag nila para sa kanila. Naturally, hindi may iwasang kasangkot dito ang pagkakaroon ng Hokon. Sa makatuwid, ginamit nila ang paghanga ng mga buhay na nilalang sa kanila at sinabi sa lahat na ang Hokon ay ang demonic path. Si Morgoth ay dating pinuno ng Hokon. Sandaling natigilan si James. Ipinaliwanag nito kung bakit labis na galit si Morgoth sa mga kataas-taasang nilalang ni Zymergy. Pinatay pa niya ang nakaraang Tai Chi at Law of Paths. Hindi napigilan ni James na mahanap ang mga mula sa Zymergy na walang hiya at walang prinsipyo. Ang mga lalaking ito ay handang gawin ang lahat upang matupad ang kanilang mga hangarin. Nakilala mo si Morgoth noon, Yared. Dapat mas marami kang alam kaysa sa akin. Napahinto si Yared na nag-iisip. Tapos, tumanggo siya. Si Morgoth ay kumakatawan sa Hokon. Sa makatuwid, ang mga tao sa parehong mga kaharian ay naging mga kaaway. Takot ang mga taga-Zymergy sa kapangyarihan ni Morgoth. Sa panahon ng digmaan, sina Turtle at Silver ay nagsakripisyo ng kanilang sarili at tinatakan si Morgoth. Gayunpaman, ang mga mula sa Zymergy ay nahaharap din ng malaking pagkatalo dahil sa matitinding labanan. Si Morgoth ay orihinal na isang buhay na nilalang, isang tao sa partikular. Hindi siya pinanganak kay Zen. Mula noon din ay binago nila ang mga tuntunin tungkol sa mga kapigatian at mga landas.